Kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang, ang pagkilala sa Diyos ay nagbigay ng karunungan na nagpakilala ng mga huwad na guro. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, ikapitong kabanata. Paghusga sa iba. Huwag mong husgahan ang iba upang hindi ka husgahan ng Diyos, sapagkat hahatulan ka ng Diyos sa paraang paghatol mo sa iba, at ilalapat niya sa iyo ang parehong mga alituntunin na inilalapat mo sa iba. Kung gayon, bakit mo tinitingnan ang puwing sa mata ng iyong kapatid at hindi mo pinapansin ang troso sa iyong sariling mata? Ang lakas ng loob mong sabihin sa iyong kapatid, pakiusap, hayaan mong alisin ko ang puwing na iyan sa iyong mata, samantalang may troso ka sa sarili mong mata. Ipokrito ka. Alisin mo muna ang troso sa iyong sariling mata, at pagkatapos ay makikita mo ng malinaw upang alisin ang puwing sa mata ng iyong kapatid. Huwag ibigay ang banal sa mga aso, lilingon lang sila at sasalakayin ka. Huwag mong ihagis ang iyong mga perlas sa harap ng mga baboy, aapakan lamang nila ang mga ito. Humingi, maghanap, kumatok. Humingi at ikaw ay tatanggap. Maghanap at iyong mahahanap. Kumatok at ang pinto ay bubuksan sa iyo. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, at sino mang naghahanap ay makakatagpo, at ang pinto ay bubuksan sa kanya na kumakatok. Bibigyan pa ng sino man sa inyo ng mga ama ang inyong anak ng bato kapag humingi siya ng tinapay? O bibigyan mo ba siya ng ahas kapag humingi siya ng isda? Gaano ka man kasama, marunong kang magbigay ng magagandang bagay sa iyong mga anak. Mas lalo pa kung gayon na magbibigay ang iyong Ama sa langit ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila para sa iyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng mga turo ng mga propeta. Ang makitid na pintuan. Pumasok kayo sa makipot na pintuang daan, sapagkat malawak ang pintuan patungo sa impyerno at madali ang daan patungo doon, at marami ang naglalakbay doon. Ngunit makitid ang pintuan sa buhay, at mahirap ang daan patungo doon, at kakaunti ang mga taong nakatagpo nito. Ang puno at bunga nito. Mag-ingat kayo laban sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa sa labas, pero sa loob-loob nila ay para talaga silang mabangis na lobo. Makikilala ninyo sila sa kanilang ginagawa. Ang mga tinik na palumpong ay hindi namumunga ng mga ubas, at ang mga dawag ay hindi namumunga ng mga igos. Ang malusog na puno ay namumunga ng mabuti, ngunit ang mahinang puno ay namumunga ng masama. Ang isang malusog na puno ay hindi mamumunga ng masamang bunga,
at ang isang mahinang puno ay hindi mamumunga ng mabuti. At anumang puno na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kung gayon, makikilala ninyo ang mga bulaang propeta sa pamamagitan ng kanilang ginagawa. Hindi kita nakikilala. Hindi lahat ng tumatawag sa akin na Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, ngunit ang mga gumagawa lamang ng nais na ipagawa ng aking Ama sa langit. Pagdating ng araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, sa iyong pangalan ay sinabi namin ang mensahe ng Diyos. Sa pamamagitan ng iyong pangalan ay nagpalayas kami ng maraming demonyo at gumawa ng mga himala. Pagkatapos ay sasabihin ko sa kanila, hindi kita nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong masasamang tao. Ang dalawang tagabuo ng bahay. Kaya nga, ang sinumang nakikinig sa mga salita kong ito at sumusunod sa mga ito ay katulad ng isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos ang ulan, bumaha ang mga ilog, at ang hangin ay humihip ng malakas laban sa bahay na iyon. Ngunit hindi ito nahulog, sapagkat ito ay itinayo sa ibabaw ng bato. Ngunit ang sinumang nakikinig sa aking mga salita at hindi sumusunod sa mga ito, ay katulad ng isang mangmang na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Bumuhos ang ulan, bumaha ang mga ilog, ang hangin ay umihip ng malakas laban sa bahay na iyon, at nahulog ito. At anong kahila-hilakbot na pagkahulog iyon? Ang awtoridad ni Jesus. Nang matapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, namangha ang karamihan sa paraan ng pagtuturo niya. Siya ay hindi katulad ng mga guro ng batas. Sa halip, nagturo siya ng may otoridad. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen, Amen, Amen. Peace.